Sobrang init, tita, yung init. Nang kilikili ko yung pawis na tita. Kaluka, kainit. Chika-chika na ako sa iyo. Dapat rest day ko na ngayon. Parang Saturday, Sunday ngayon dito. Dapat kapag rest day man ako sa iyo. Kaysa naman tayo magchikahan lang. Hindi na tayo magchikahan. Wala naman tayo trabaho. Kaya yun lang gawin natin magchikahan. Kahit mag-rest day dapat ngayon Sunday. Bigla kasi ako may nakaalala. Kagabi pa kaya habang natutulog ako kaya dapat panaginipan ko yun. Kaya makakalimutan ko diday. Kaya tara na mag-chismis, chikahan. Chismis, chikahan. Yun, chismis, chikahan tayo. Init, grabe. Pawis. So ayun nga, naalala ko kasi dati kong katrabaho. Hindi ko siya katrabaho. Kaklase ko. Kaklase ko siya. Itong lalaki na ito, napaka-tarantado. Napaka-tarantado talaga nun. Lahat laging kaaway. Laging kaaway. Tapos, tiwala nga, ay natawa naman ako kasi nakapag-graduation. Kaya hindi naman mga nagsisipagpasukan eh. Doon kasi nung grade 6 kami ang, basta last section din kami doon dati eh. Hindi ko alam kung second year o third year. High school. Ngayon mga tarantado talaga yung mga yun. Isang grupo sila na magtutropa. Magkakasama rin sila sa isang kwarto ng school. Sila rin magkakatropa. Ngayon, lagi nagkaaway, lagi nasa labasan. Pag minsan nagpapasukan, sabay sa lahat-lahat sila. Ngayon, yung uwian ng school. Aba, pagdating ng mga lugar, kasi halos yung kaklase ko na yun, kasama ko lang din sa isang lugar. O sa Maya pa ata yun. Kasamahan ko siya sa barangay. Ngayon, itong kaklase ko na to, tarantado talaga, doon sa loob ng lugar namin, dami nila ay kasuntukan. Pero wala naman akong nakikita na nagkaroon na dugo-dugong mukha. Wala siyang ano. Ngayon, doon sa lugar namin sa Maya pa, nagkaroon sila ng grupo, kasama yung mga magkakapatid, mga pinsan. Ngayon, ang kaaway din nila, ang grupo din ng kuya ko. Oo, kuya ko, yung tito ko, tsaka yung tita kong tomboy, kasama din. Grupo-grupo. Ngayon, parang trip-trip lang kanila, suntok-suntukan. Tapos yung babae versus sa babae. Tapos pag nag-apiran, kailangan kasi parang nasa dulo-dulo yung mga member mo, tapos kayo nasa gitna. Kailangan, bago mo mapalitan yung kasama mo, kailangan umapir, bago kayo makasuntok ulit na panibago. Ang naging masaya lang din naman kahit may mga black eye sila. Pagdating naman ng labasan, ng laruan na yun, wala, naman siya, walang pakialaman. Parang walang nangyari na nagkasuntukan sila. Kung parang mga balungay mga yan. Ngayon, minsan, etong si tropa, hindi ko siya tropa pero naging kaklase ko siya. Hanggang ngayon naman, nagkakilala kami yan eh. Ngayon, tapos after nun, minsan, nakikita ko gagala na nun, pagkatapos ng school, no. May dala-dala lagi siyang panghampas, nakalagay siya ng plagayan ng piano, hindi piano, gitara, nilagay ng gitara, may laman lagi. Kasi alam ko naman, hindi naman siya ng gitara, pero lagi may dalang lagyan. Hindi ko nga, yung pala naman, yung loob pala ng lagay ng gitara. Ayun pala, yung pamalo, yung fraternity. Pasok, sa lahat naman ng kapangitan ng mga fraternity nakita ko, simulat sa pool, pangat-pangat ang grupong ginawa nilang fraternity. Tapos minsan pagdating nila ng Maya pa namin, siyempre mga taga-Maya pa sila. Tapos may mga magagandang babae, may dumaan ng mga ibang lalaki na galing lugar. Google paint talaga nila kayo, bago mga dayo ng mga Maya pa, tapos i-discard lang yung mga babae doon. Dahil mga dayo lang sila. Okay, awayan na naman, suntukan na naman, mga tipungan. So after ng matagal na taon, ngayon nga, nagkakilala kami uli na yung pala saan na siya, nagtrabaho na siya. Tapos yung mga tayo na naging, tawag dito, nagkakabanding-bandingan din kasi pag nakikita-kita. Ngayon natatawa ako kasi, kunyari nagbabanding-bandingan, minsan nagiinuman kami dati. Maya-maya, iihilang yun, sabay di na maalis. Yan nabalik. So nagtataka yung mga kasama namin kaklase, kaya hindi na nabalik tong isang kaklase namin. Yung pala klase ko na iyon, ay takot sa asawa. Oo, yung pala asawa niya ay napaka-tapang. Halos gulpin siya kapag siya pamali-mali ng tambay-tambay. Tawa kami ng tawa. Kasi mula sa pool noon, sobrang tapang sa mga tao na hindi niya talaga pag tinurupan niya, kaya tambay-tambay, hanggang sa magsawa siya. Meron talaga ng paraan. Ito pala yung mga ganun. Kapag nagkaroon ka ng pamilya, ng asawa, kahit anong tarantado ka simula sa pool, magbabago ka pa rin talaga. Kasi inaccept mo yan eh. Inaccept na isang babae, mahal niya, sa karoon siya ng mga anak. So para maging okay yung isang pamilya niya, talagang, inano niya. Hanggang sa nagkaroon siyang pamilya, nagkakabanding-bandingan pa rin kami, mga kaklase. Papaalam siya sa asawa niya, nagpapaalam. Pero kailangan niyang tumakas agad, makauwi. Kaysa masipa ng asawa niya. Kaya nakakatawa. Parang sa tatay ko dati, tatay ko sobrang, din yun, yung sabi nga nila, mga tarantado nga din dati, kailangan bigla, laging gulpi. Hanggang sa may nakilala siya, kaya babae. So yun nga yung nanay ko. Kaso yung lola ko, yung tatay nga ni mama ko, ay sobrang higpit nun. Una, halos mantaga ng iba. Kaya ayaw nga manliligaw din sa nanay ko. Dahil sa nanay ko, kahit sobrang tapang ng kalaban niya doon sa lugar nila, sa probinsya namin, ginawa niya pa rin lahat kahit na alam niya mayroon siyang kalaban ng makapagpulpi at makapagtagaan. Kasi gusto niya maging asawa yung babae, no choice, hanggang sa naano pa niya, tawag dito, yung tinago yung babae, si mama ko, para lang maging jowa niya, hanggang sa no choice na kahit na nagulpihan yung lolo ko at saka papa ko at nagkagulpihan sila, no choice na yung lolo ko din kasi lolo ko laging choice ay sila magbubukan dalawa, wala, nagkamahal talaga ng babae, tumakas sila magjowa. Kahit ayaw din ng nanay ko kasi ayaw nga doon sa lolo ko, sa mama ko kasi ayaw din ng mama ko, ayaw niya yung papa ko kasi sobrang tratado din sa kaya mahilig sa tambay, tapos pala away. Pero yung nagkaroon siya ng pamilya, sa awa naman Diyos, siguro sa talaga naalala ko, no, wala man ako naging kaaway, yung tatay ko, wala man lang siya naging kaaway. Tapos ang nakakatuwa doon, lagi kami may bisita, bata pa ako noon eh, lagi lang may bisita, tapos halos parang dami na namin inampon. Kasi yung tatay ko nga sa construction yung leader, parang leader ng mga construction, mga bossing din siya. Hindi po nga, parang lahat na lang ay inampon sa bahay namin. Ay, magkakasama na kami sa kwarto, buti na may kwarto. Tsaka, mabait naman talaga yung mga inaampon din ng papa ko na mga taga-construction. Kasi mga kamag-anak din daw, tiyahin ata niya. Parang mga pinsanan din namin o tito ko din.
Yun, kaya nakakatuwa. Kahit sa sobrang trabaho, ay kahit sobrang tarantado din yung tatay ko noon dati. Pag nag-asawa talaga sa pamilya, wala, bababa ang kanyang pagka tigasin. Nakakatawa na, mga ganito ang life. Yun, napachika lang ako. Naalala ko lang, wala akong magawa kay Sunday ngayon. Pakainit na diday. Oo, tara na mag-swimming. Tara na mag-swimming na tayo. Kaya yun na, kaya tayo mag-alam na tayo ha. Goodbye, chismis, chikahan. Chismis, chikahan. Bye-bye.